what we are going to do, kung ano yung gagawin natin ngayon is magta-try tayo na mag-simulate using Fusion 360. And yun nga, hindi naman ako expert sa paggamit um, nung software, pero i-try natin na makapag-simulate ng atin pong model. So, yung model na sinasabi ko, it's a 3D model. Magagawa natin yon dito sa tab na design o dito sa meron kasi tayong workspace na pwedeng iba-ibahin. So, pwede tayong mag-design. Doon nga yung pinaka-basic kung saan gagawin natin yung model, yung 3D model. Kung structural analysis yung gagawin natin, may it be beam or trusses yung gagawin natin. Kung gagawa naman tayo ng, kunyari, mag 3D print tayo, magmo-model tayo ng iti-3D printing natin, pwede natin siyang gawin sa kanyang design, then saka natin siya i-check. Kung gusto natin ng ng simulation, nandito yan no, sa simulation. Parang yung simulation workspace, magpa-perform daw tayo ah, ng simulation para makita natin kung ano yung behavior nung dinesign natin under specific conditions. So, dalawa lang muna yung paglalaro natin, yung design at saka yung simulation. So, design muna tayo. So, pag tiningnan natin yung design, ito yung kanyang mga um, icons. So, meron ditong icon na para dun sa pag-i-sketch. Tapos, andito yung icon niya para sa pag-extrude. So, under yan ng solid. Sa surface naman, ito yung under niya, revolve and create ng hole. So, sa part na to, di pa natin siya masyadong maglalaroan. Ito lang muna, create ng sketch at saka magagawa lang muna tayo ng solid block. So, sa block na to, so click lang muna natin tong create ng sketch. Tapos, pwede tayong mamili dito ng anong plane tayo magdo-drawing. So, itong plane na to, yung i-drawing natin, yung nasa baba, parang sa top view tayo magdo-drawing. So, click lang natin yan. Tapos, makikita natin yung XY plane, itong plane na to. So, dyan tayo magdo-drawing ng ating structure. So, imagine kung kayo ay magdo-drawing ng structure, sabihin na natin ng isang buong bloke ng bakal yung gagawin natin. Rectangular lang yung bakal. So, pwede kayo mag-try sa rectangular, tas mamaya mag-try din tayo sa ibang structure niya. Pero sa ngayon, try muna tayo mag-drawing ng um, rectangle. So, i-click lang natin tong kanina i-click natin yung sketch na under sketch, nagpalit siya ng mga icons. So, dito pwede ka mag-drawing ng line, ng rectangle. Tas yung rectangle mo, pwede mo rin siyang i-create yung rectangle mo ng 2-point rectangle, 3-point or center rectangle. Sa ngayon, gagawa muna tayo ng 2-point rectangle kung baga yung pagdo-drawing natin, magki-click lang tayo ng isang point, makinig kayong mabuti, laging magi-start tayo dun sa pinaka-origin o center. Kasi yun yung magiging parang basis natin kung nasa saan yung ating drawing. So, click lang natin tong 2-point rectangle na to. Yan. Tapos hilahin lang natin ng konti. Kahit wala pang specific location kasi may mapapansin kayo dyan na, sir, tingnan nyo, merong nakikita ako na 200 mm, 300 mm, so 350 mm. So hindi ko pa yan masyadong kailangan kasi pwedeng ang mangyari, i-click nyo yan dyan, tapos saka kayo maglagay ng sukat dito sa sketch dimension. So, kunyari, meron kang desired dimension is hypothetically, click mo ito, tapos naglagay kayo dito ng, gusto ko 100 ah 100 mm lang yung kailangan ko. Tapos dito sa kabila, ang gagawin ko is mga around yan, okay na yung 400 mm. So medyo ganyan yung yung lapad ko at saka yung aking haba. So um
yung depth naman, o ibig sabihin, yung paano yung kapal naman, yung lalagay natin. So, ito yung ito yung lapad, ito yung haba, paano naman yung kapal? So, parang, yung kailangan na lang natin is yung kanyang depth. Sir, ang gusto kong lapad niya, mga parang magiging square to, magiging 100 din. Click lang natin tong solid. Click solid. Tapos may makikita kayo ditong extrude. Click nyo lang tong extrude. Sir, gusto ko nakikita ko yung kung paano ko siya ine-extrude o yung paano ko siya napapalapad. Click nyo lang yung yung shift. Tapos gamitin yung scroll mouse, yung gitna. I-click nyo yan. Tapos mapapaikot mo siya. Yan makikita nyo na umiikot. Sabi ko nga, nag-extrude tayo sa XY plane. So kung XY plane yan, nag-extrude tayo sa Z-axis. So kung i-click natin yung i-click natin tong extrude, ganyan yung mangyayari. Lalagyan natin siya ng distance. Gusto ko 100 para maging parang square yung itsura nung aking yung aking square bar. So i-click ko lang yung OK. Tapos pwede niya natin siyang ipakita na square na na siya, yung ganyan na siya. Pwede ko na siyang i-test. Gusto kong, sir, itetest ba natin ng yan? So, kagaya nung sinabi ko, pwede tayong mag-simulate nung kung anong behavior yung lalagyan natin. For example, naglagay tayo dito ng ng load. Binigyan natin to ng bigat. So, ang mangyayari, at ito naman ay i-finix natin itong paste na to. Ang mangyayari niyan, parang magkakaroon siya ng deformation sa part na to. Magagawa lang natin yan kung ililipat natin siya sa design. So, sa design naman, hindi design. Ililipat naman natin siya sa simulation. So, click lang natin to simulation. Tapos, click lang natin tong static stress. Tapos, create lang natin yung study. So, static stress, madami namang pwedeng study na gagawin natin. Pwede tayong static stress, modal frequency, electronics cooling, thermal stress, structural buckling, and all. Pero, ang atin munang pagfo-focusan is static stress. So, click lang natin itong create new study or create study. Mapapansin nyo, nag-iba na naman yung setup natin. Sir, ang hirap naman. Di susundan nyo na lang tong video na to para mabalikan nyo o kaya naman gawin nyo ulit sa bahay. So, click nyo lang tong study. Mapapansin nyo, iba na tong natin, iba na tong nandito sa baba. More of study na. Pag tinignan nyo yung laman nito, yung mga nandito, materials, constraints, load. Yan lang muna yung gagawin natin. Then, kunin natin yung result. So, click lang muna natin tong, or ikot-ikutin lang natin. Yan, ikot-ikutin lang natin. Then, saka natin siya lagyan ng mga kailangan natin gawin. So, dito sa study natin, pwede nating i-drop down tong part na to. Makikita natin steel. So, yan yung material na isi-simulate natin. Default yung steel. Pwede mo siyang palitan, pero with the educational license na default na steel, yan muna yung gamitin natin. Since gusto naman natin na ang structure natin is steel. Kung gusto niyo makita, ano ba yung property ng steel? So, sa inyong undergrad study o sa inyong mga study about yung ginagawa nyo for material science, alam nyo yung material properties ng steel. So pag double click niyo yung material study, yung kanyang properties, makikita nyo dito yung kanyang density, yung kanyang Young's modulus, Poisson's ratio, yield strength, ultimate tensile strength, and everything na needed nyo for the material property. Just close it kasi at least yun lang yung magagawa natin. Then we will be having this load case. So manghihingi siya ng contact
ng mesh at saka ng result. Pero hindi natin yun magagawa without doing yung ano muna, yung kanyang constraints. So, ano yung constraints? Yun yung kung saan siya naka-fixed o kung ano yung naka-fix ba siya or sliding ba siya. But in our case, we'll be fixing it. So, structural constraints yung i-click mo. O kaya dito na lang sa structural constraints. Tas makikita mo dyan, structural constraints, merong ganyang ganyang box or dialog box. Pinapag-select ka lang ng fixed na type. So, may iba't ibang klase ng type. Merong pinned, merong frictionless, merong yan, kung ano-anong mga structural constraints. But in our case, i-fix kasi natin tong dulo na to. So, ikutin lang natin, tapos itong part na to, select nyo lang yung plane, then it will be fixed, click OK. So, ikutin lang ulit natin. So, meron na tayong constraints. Kailangan natin is load. So, structural load yung kailangan natin. Structural load, linear global load, angular global load, and all. But what we're going to do is click structural load lang. Tapos, click lang natin tong edge na to. So, bakit sir yung edge? Pwede naman dito. Pero, ang gagawin kasi natin, aanuhan natin, yung lalagyan natin siya ng load. Kung gusto nyo ng compressive, papaganyan yung load na gagawin natin. Pero in our case, cancel lang muna natin. Ang lalagyan natin na load is dito sa side na to para pababa yung force. Tapos makikita nyo dito, anong force along X, along Y, and along Z. Along Z axis lang yung gagawin natin. So pagka pataas or pataas yung load, positive yung gagawin natin, pero pag pababa yung load, so negative. Let's say for example, we would like to put a load having negative 100 newtons. So medyo mababa lang yan. So gawin nating mga 1,000 newton. So negative 1,000 newton. So ganyan yung magiging along Z. So kung mapapansin nyo, yung arrow niya pababa. So ibig sabihin yan, itutulak niya ng 1,000 newton. So relatively mga 100 kilograms na force dun sa point na yon. So click lang natin yung OK. So click lang natin yung OK na yan. So relative dyan yung meron tayong nakalagay na fixed point. So ang gagawin naman natin, i-generate natin yung mesh. Ano yung mesh? Yun yung boundary conditions, meaning yun yung structural niya in a finite element model. So yun yung ilalagay lang natin dito. So pwede nyo gawing fine yung mesh, pwede rin naman na mas malalaki yung pagkaka-mesh niya, but the structural analysis would be yung the same kasi it's of the same steel material, it's of the same load and constraints. So i-mesh mo lang siya para ipakita mo yung pinaka maliliit na details. So click mesh, let's generate mesh. So magaganyan lang siya. Yan meron kang parang hinati-hati siya sa isang tetrahedral na itsura. Tapos we can create the results. So solve na natin to. Solve natin yung study. Pwede nyo i-save muna. So pangalanan nyo, tapos i-save nyo. Tapos yan, medyo magtatagal lang ng konti kasi i-close lang natin to. Nag-ano ba? Hindi ko sure kung nag-result. So, click nyo lang yung report, tapos simulation result. Tapos mag-aantay lang tayo ng ilang segundo, minuto. Depende sa bilis ng natin, cloud computing and also yung computer natin. So, yun. So, any question po from our group? Habang ito ay
check ng result habang ito po nag-aano, ay, asan na yung result? Ano ba yun? In-interrupt ko ba yung result? So, antayin lang natin ng konti kasi mabagal yung computer. So, kung may question kayo, pwede nyo i-raise ngayon at ating pag-usapan. Sir Pen, paano naman pagkaiba yung ano natin, yung design natin? Siyempre, babalik kayo dun sa design at magde-design kayo ng structure na gagawin natin para dun sa simulation. Sir, paano ko siya magagamit sa aking conference paper? So if your study requires an analysis of components, so this will be part of your study. So we can simulate muna the material that you will be using, and of course yung structural components. Saan siya pinaka gamit? So sa mga civil engineering students o kaya civil engineers, ginagamit nila yan para sa study ng structural. So if you're going to build a structure of trusses o kaya naman structure ng building, bahay, bridges, so ito yung gagamitin mong components. Parang nagtagal na yung ating ito. So, hindi ko alam kung nagtagal. Sa inyo ba? Sige. Pagka meron kayong, parang kung nasundan nyo yung aking lesson, pwede nyo isulat dito sa comment, done simulation. Pero kung nandun pa kayo sa design, sulat nyo dun sa comment, done design. O, diba? At least kahit pa paano, alam ko kung nasa na yung progress nyo. Ayaw niyang magpakita ng result. So, save report lang natin to. So, ayun na. Basta save lang natin to. Yes po, Sir Rafael. I-comment nyo po dyan, sir. Wait lang, nagge-generate pa siya ng report. Parang 1% pa lang. Tama ba? So, inaantay natin niya mag-generate yung result. Ayan, 16%. Medyo umaakyat na. Ano po nangyayari kapag hindi minesh? Kapag hindi mo minesh, hindi mo makikita or hindi mo na-set yung mesh niya, hindi mo makikita yung results niya o yung fineness ng result. Hindi ko pa na-try kung nang hindi na mesh. Siguro we'll try na hindi siya i-mesh. Tapos tingnan natin kung meron bang magiging error or what. Pero ang alam ko, it's a requirement that you need to put mesh dun sa iyong structural analysis or yung dun sa structure niya para malaman lang or malaman natin ano ba yung magiging result niya when you apply this particular na mesh value. Yung mesh niya, yung ganong kaliliit, ganong kalalaki yung mga finite elements na yun. Sana nasagot ko, Sir Rafael. So, makikita mo yung yung study na report dito sa isang part. Ayan, meron kang study dito. Ito yung ginawa natin masasave mo yung yung report mo. Ayang yung report mo dito. So, makikita mo yung kanyang result with the von Mises stresses with its maximum na stress
which is 2,303 megapascal. So for the first principal stress, it's 3,028 megapascal. Dun sa point na yon, yung pulang yon. Tapos, ayan, sa ano po, sa atin pong displacement, it's around, ano ba to? 0.013 mm. So, that's the max displacement. Medyo in-exaggerate lang siya. Hindi siya talaga ganyan yung itsura niya. Pero, maliit lang na displacement. So, makikita mo, ay, nag-display siya because of this particular lang na kanyang inilagay na force. Kung mas mabigat yung force, siguro, or the proportion nung paglalagay mo nung mas mabigat na force doon sa displacement na ng study na yon. Anong ano na yon, nung material na yon, nung material na gusto mong i-study. So kina-calculate pa lang yung mga results na to. Calculating this result. Pero at least you had your report na naka-PDF. Pero kung gusto mo talaga ng simulated na result, edi antay-antayin lang natin na makalculate ng cloud o ng atin pong device. Pwede mo kasing ipa-calculate sa cloud computing, and also ipa-calculate sa local mo na device yung inyong result. So the more complex the structure is, siguro ganun din mas matagal yung kanyang calculation ng result. And of course, kung saan ka maglalagay ng mga loads. Yan. So, any question about dun sa ating study? So, antayin lang natin siya. Then, finish natin yung recording later. Any question po? Any question? So, kung di po siya nagagamit offline, yes, that's may pros and cons kasi si Autodesk Fusion na ginagamit natin right now, because it's a cloud-based na 3D modeling. We cannot use it offline sa ngayon. But if you're going to use your computer, so pwede naman siguro mag-install ng Fusion 360 na offline, but it will really take mataas na requirement. Saka maraming mga softwares, ito lang yung software na ginamit natin because we have an educational license. But meron tayong ibang mga softwares like SolidWorks, ANSYS that you can use offline, and you will have the results na needed mo. Nasagot ko ba, Sir Bennett? I hope tapos na to. Tagal. So, ito. So, meron kang results dito. Ay, na-solve na ba? Ayun. Mukhang na-solve na. Aha, yun, na-solve na. So, kung na-solve na siya, so sabi dito, you have the safety factor very strong. Minimum safety factor is 89. Safety factor upper limit is 4. And yung calculation niya is, with the analysis criteria in the study setup, there is opportunity to reduce the volume of material and cost in the design. So, pwede mo pa daw paliitin if ganun lang naman yung needed mong force. So, yun. May mga recommendation pa, no? Yun ang maganda dun. So, kung safety factor lang yung pag-uusapan, pero may mga simulations kasi na needed natin ng, uy, ba't nawala yung iba?
So, for the simulation result, asan yung report? Yan eh. Ito pala yung report. So, for the results natin, asan na ba yun? Parang na-solve na natin to kanina. Solved na. Close na lang. Ayaw talaga niya magpakita. So, ayun. Safety factor lang yung ipinakita. Doon lang sa ano ko nakita yung... Pero in some cases, nakikita dito kasi yung ano. Asan yung results? Ayun! Dito ka pala sa study, tapos pupunta ka sa results. Tapos, kita mo yung ano, yung bond misses stresses. Click mo lang yung bond misses stresses. It will translate to bond misses stresses with a maximum na 2.303 megapascal. So, for first principal, so you have 3.028 megapascal maximum. So, makikita mo yan dyan sa result na yan. So, for displacement, yung nakita nating total displacement kanina doon sa ating form na results, meron kang 0.013. So, if wala na kayong question, so pwede ko nang i-ano to.